Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Mga minamahal ko, lahat ng ating mga dalangin sa mga araw na ito, yan po ay nakaabot sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Hallelujah. At pangunat panalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeda, kanyang beloved children, mga inmahal. Tayo po'y dumalangin muna sa ating dakilang Diyos, sa kanyang mga salita, mga inmahal. Hallelujah. Dakilat papagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Minsan pa, gabayan mo Diyos ay balingkod siya ng akin, wala akong magagawa, mahal ang Panginoon. Dakilang Diyos, patatagin mo pananampalataya ng iyong mga anak, mahal ang Panginoon, O God. Ano the word, O Lord Jesus, make them believe, O God. Lord, in the name of Jesus, we pray, hallelujah. We bind the power of darkness and hindrances, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Sa malakas sa praise the Lord, minmahal. Puruhin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at nais ko muna magpaabot ng aking pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At mga minamahal, nagbibigay galang po ako at pagbati sa ating minamahal, ang ginagalang na Evangelista, Pastor Wilde Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At ganoon din po sa kanyang beloved children, the Almeda family, at alaala po sa mga aral at turo mula sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dears, at sa lahat po ng aking mga kamang gagawa, lahat ng ating mga elders na nakasama natin, magandang hapon, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatid sa dakong ito, praise God, at sa lahat ng ating mga Facebook viewers, mga mahal, sa lahat ng mga kapatid natin na hindi po natin nakakasama sa pagdalo natin, mga kapatid ko, habang hindi pa natatapos ito pong ating mga minamahal 1 month, mga kapatid na hinihingi ng ating pong mahal na Pangulo. Amen, hallelujah. Tayo po'y kinakailangang sumunod, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Purihin ang malapay noon para sa kabutihan na rin po ng ating bansa, mga kapatid. Praise God. May mahal, buksan natin ang ating mga Bible dito po sa Revelation, chapter 13, 16 hanggang 18. Apokalipsis, kapitulo 13, talatang 16 hanggang 18. And he calls it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. He is wisdom. Here is wisdom. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his name is 600 threescore and 6. Tagalog po. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 13, ang talata po ay 16 hanggang 18. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga tukha, at ang mga laya, at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa, ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Ang bilang, mga minamahal ng taong ito ay 666. Ang title po natin, may mahal, 666, The Mark of Satan. May mahal, kinakailangan po nating malaman, mga kapatid ko, na lahat po ng mga mananampalataya dadaan po sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon, mga minamahal, sapagkat ang mundo po, mga kapatid ko, ay bago gunawin ng ating dakilang Diyos ito, dadaan po ito sa great and greatest tribulation, mga minamahal, at sakaling pahintulutan ng ating nagmamahal na Diyos, mga mahal, ng kanyang banal na iglesyang ito, ay idaan po sa great tribulation. Huwag tayong bibitaw, mga mahal, sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
hanggang sa huling hininga ng ating buhay. May mahal, hawakan natin ang ating kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Ang 666, mark of Satan, may mahal, isa po itong mystery. Hindi po ito alam, mga minamahal, ng buong daigdig. Ang nakakaalam lang po nito, yung mga Christian, yung binuksan ng ating dakilang Diyos, yung kanilang spiritual eye, may mahal, yung kanilang pangunawa sa malalim na kahulugan ng banal na kasulatan, mga minamahal. At ito pong ating tinatalakay ngayon, mga kapatid. Ito po ay dati nang ipinangaral sa atin ng ating minamahal at iginagalang na mahal na pastor, Will de Estrada Almeda. Lahat magsabing amen, mga mahal. 666, mark of Satan, mga mahal. Kung ito po yung nakita natin, ito po mga minamahal ay nakita nating natutupad na sa ating panahon, nangangahulugan, mga mahal, ng kapahamakan po ng buong daigdig. Mga mahal, the number 666 is the mark of Satan. Ito itatatak sa lahat po ng mga tao sa buong daigdig. Lahat ng mga tao, mga minamahal. Mapipilitan ng tao, may mahal, itatak ito. Kung hindi maitatak ito, may mahal, hindi ka makakain. Hindi ka makapagnegosyo. May mahal, walang trabaho. Lahat magsabing amen. Kasi kapin natin, may mahal, na tayo po ay makasama sa rapture. Bakit tayo nagsumikap? Bakit, mga mahal, ganun na lang ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, minamahal sa ating kaligtasan, sapagkat tumatanaw lang tayo ng utang na loob sa ating dakilang Diyos. Sapagkat isa tayo, mga mahal, sa pinagpala, pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa ating mga saramdaman, binago ang buhay, gumanda ang buhay, mga minamahal, mula sa karukhaan, mula sa basahang buhay, mga minamahal, hinango ng ating dakilang Diyos sa kasalanan, binagong totoo. Amen. Praise the Lord. Isabi ng verse 16, Revelation chapter 13, verse 16, mga minamahal, in their right hand, and forehead, mga minamahal. So mga kapatid, sakaling maiwan tayo sa rapture, mga minamahal, sakaling tayo po'y maiwan sa rapture, huwag kang magpatatak ng 666 kahit anong mangyari. Dahil kapag natatakan ka na ng 666, mga minamahal, wala ka ng pag-asa. Kasusuklaman ka na ng ating dakilang Diyos na buhay. Iinom ka ng kagalitan ng ating dakilang Diyos, and hell is waiting for you. Wala ng pag-asa. Amen. Basahin natin ang Revelation chapter 14, verse 9 hanggang 11. Mga minamahal. Tagalog po. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 14, ang versikulo po 9 hanggang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Amen. Na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilan lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Lahat po ng tumanggap daw ng tatak ng 666, may mahal, itatapon daw sa hell. Iinom ng kagalitan ng Diyos. So paano itatatak ang 666, may mahal? Paano itatak? Revelation chapter 13, verse 16, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. May mahal. Nakasulat lahat ito. He causeth all, buong daigdig, mga minamahal, buong mundo. Kilalanin po natin, mga kapatid, ang gagamitin ng kaaway ng Diyos na magtatak ng 666, may mahal. Base po sa mystery ng banal na kasulatan.
May mahal, sabi ng Bible, babangon ng isang tao na ito po ay kilala sa buong daigdig, mga mahal. At siya po ay buhay na ngayon. Nakaluklok na siya, mga mahal. Buhay na siya ngayon. Darating ang panahon, mga mahal, lahat po ng bansa sa buong daigdig, mga kapatid, maghihirap ang ekonomiya niyan. Bagsakan ng ekonomiya, mga mahal. Isang tao lang ang panggagalingan po, mga minamahal, ng ekonomiya sa buong daigdig. May mahal, hindi ko malimutan ito nung ito po'y tinalakay ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. May mahal, year 80s, 90s, may mahal, paulit-ulit na kanya pong tinatalakay ito, may mahal, overnight. May mahal, naliwanagan ko, may mahal, naunawaan ko, mga kapatid ko, paano ito magsimula. Dinala ko po ito, mga kapatid, sa araw na ito. Dala na rin, may mahal, ng dinaranas ngayon ng mga mananampalataya. May mahal. Ito po, pakiusap lang ng ating mahal na Pangulo, may mahal, ating butihing mayor ng ating syudad, ng ating butihing kapitan ng ating barangay, may mahal. 1 month lang. Pero sa 1 month, mga kapatid, nakita ko, struggle talaga, mga anak ng Diyos. Mga minamahal. 1 week pa lang tayo, struggle na po ang mga anak ng Diyos. May mahal. Ang iba, nakauwi na kanina, hindi po nakapasok. Nag-message na lang po sa akin, mga minamahal. Talagang umiiyak sila, mga kapatid ko. 1 week pa lang tayo. 1 month lang ito. How much more? May mahal, talagang mangyari na po itong sinasabi ng Bible. Magbagsakan ng mga ekonomiya ng bansa. Isa na lang ang hahawak, mga mahal, ng ekonomiya ng buong daigdig. Mga kapatid ko, siya po yung magsusupply ng pagkain sa lahat ng bansa. Pero may kondisyon. May kondisyon, mga minamahal. Kailangan tatakan niya ang mga tao bago makakain, bago po, mga minamahal, makainom. Lahat ng ayaw magpatatak, mga minamahal, hindi pwedeng mabuhay ng normal. Lahat magsabing amen? Hindi ka makapagnegosyo, hindi ka makabili ng pagkain, mga minamahal. Buti nga ngayon, bilingan tayo ng entry pass, mga minamahal, para makalabas ang padre de pamilya sa buong pamilya para makabili ng pagkain. Mga minamahal, bukod dyan, wala nang lalabas. Mga minamahal. Ang ating nilalabanan ngayon ay coronavirus. Mga minamahal, virus, hindi natin nakikita. Nakakahawa. Mga minamahal, 1 buwan lang. Pero pagdating ng panahon, mga minamahal, nitong ating tinatalakay, sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, pupuwersahin ka. Kung hindi ka magpatatak ng 666, mga minamahal, hindi ka makakain, mga minamahal. At lahat ng ayaw magpatatak ng 666, mga minamahal ko, hindi po mabubuhay ng normal. Hindi tayo makagagala, mga minamahal, hindi tayo makakalabas ng ating mga bahay. At mga minamahal, darating po ang panahon, magkakaroon ng zona, susunahin, mga minamahal, lahat ng bahay, papasukin yan ng mga antichrist. Mga minamahal ko. Para puwersahin ka, mga kapatid, magpatatak. Say amen. Basahin natin ulit, minamahal, dahan-dahan, ang Revelation chapter 13, verse 16, 17, 18. Mga minamahal. Sabi rito, at ang lahat, maliliit at malalaki, unawain natin, mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. At dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Noong mga nakaraang mga taon, mga minamahal, isinusulong sa ating bansa yung National ID System. Isang ID na lang
lahat po ng ahensya, mga minamahal ng gobyerno, manggagaling na lang sa isang ID system. Darating po ang panahon, mga kapatid, mangyayari yan. Mahal, kapag meron ka ng ID, isa na lang, mga kapatid ko, ito yung gagamitin natin para magkaroon ka ng access sa SSS, GSIS, mahal, BIR, mga kapatid, lahat. Groceries, lahat, mga minamahal. Darating po ang panahon, pag-aaralan po, mga minamahal, ng lahat ng leader ng bansa. Ang ID nawawala, nasisira, napupunit, nawawaglit yung ID. So ang gagawin po nila, itatatak na lang sa balat. Nang sa ganun, Panginoon, hindi na mawala ito. Itatatak sa kamay, itatatak sa noo, para wala na pong pagkawala, wala na pong pagkasira, Panginoon. Doon na po magsisimula yung cashless society. Actually, mga minamahal, introduction pa lamang po ito eh. Di ba may mga nababalita, mga kapatid, na maaring ang virus, mga minamahal, ay manggaling sa pera. Kaya kung sino-sinong humawak ng pera. Kaya ang gagawin, mga minamahal, ibabangko na lang at gagamit na lang, mga kapatid, mga debit card, mga credit card, mga minamahal. So, cashless society. Mga minamahal. Pinapractice na po ng maraming mga negosyante ngayon yan, mga minamahal ko. Kaya kapag, may mahal, napakadelikado nito. Kapag natatakan ka ng mga minamahal ng 666, wala ka ng pag-asang maligtas. Pagkaari ka na ni Satan. Mga mahal, kaya iwasan po natin ito. Pag napapadaan tayo sa checkpoint, mga mahal, tututukan lang yung noo mo ng, tawag doon, thermometer. Para lang malaman kung may lagnat ka. Hindi pa po yun ang tatak na 666, huwag kayong matakot. Amen po. Titingnan lang kung meron kang lagnat, mga minamahal. So mga kapatid, palagi pong nire-remind tayo ng ating beloved parents in the Lord. Kapag naiwan ka sa rapture, mga mahal, dahil palamig-lamig ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi ka magpatatak ng 666 dahil alam mo na ang Word of God, nagpalamig-lamig ka lang kaya naiwan ka sa rapture. Ang tanging pag-asa mo, mga mahal, 1% lang. Wala nang pagsamba. Wala na yung ganitong pagsamba. Wala na po yung mga preachers. Wala na po, mga mahal, yung mga choir members, workers. Wala na lahat, mga kapatid. Napakadelikado niyan, mga mahal. Wala na rin ang Holy Spirit. Iiwanan ka na ng Holy Spirit. Ang tanging maiwan sa iyo, may mahal, yung nabasa mo. Kung ano yung nabasa mo, kung ano yung natutunan mo sa Word of God, may mahal, yun na lang ang maiwan sa iyo, mga kapatid ko. So, ano mangyari? May mahal, hindi ka nagpatatak ng 666, mga kapatid ko? Paano kung may baby ka? Paano, mga minamahal, kung pasusuhin yung baby mo? Saan ka bibili ng gatas? Saan ka pupunta, mga minamahal, para kumuha ng pagkain? Wala na. Magtatago ka na lang, may mahal. Iiwas ka na lang sa mga tao. Mag-attempt ka, mga minamahal, na papasok sa supermarket. Pila-pila, mga kapatid ko, sa cashier. Makikita mo po, mga minamahal, tinututok na lang nila yung kanilang mga right hand. Binabasa na lang yung forehead. Bayad na sila. Makakauwi na sila. Mga minamahal, dala na yung pinabili. Paano, mga minamahal, dala mo yung baby mo at nakapila ka, mga kapatid ko. Tapos wala kang tatak na 666. Mga mahal, pag nalaman nilang wala kang tatak, huhulihin ka nila. Mga mahal, i-force ka nila, hulihin ka nila, mga kapatid. Tatanungin ka, tatak na 666 o si Kristo? Mga minamahal, pipiliin mo ang ating pinakamamalapas so Kristo sapagat, mga mahal, nakilala mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita, mga kapatid. So ibibigay sa iyo, pugutan ka na lang ng ulo. Paano, mga minamahal, kung pupugutan ka ng ulo, kung biglaan, mga minamahal, okay yon. Paano kung i-torture ka muna? Mga minamahal. Sabi nga ng ating beloved honorable pastor sa kanyang pangangaral noon, paano kung putulan ka ng tenga muna? Paano putulan ka muna ng isang kamay? Paano kung isa-isang daliro mo nang puputulin, mga mahal, i-torture ka muna?
Paano kung babalatan nila yung talampakan mo, patakbuhin ka sa mainit na buhangin, mga mahal? Grabe, mga mahal, nakakatakot. Bago ka pugutan ng ulo. Mga mahal, tingnan natin, basahin natin ang banal na kasulatan. Revelation, chapter 20, verse 4, mga kapatid. Nandito po yung lahat ng pinugutan ng ulo ng mga Kristiyano. Nakaakyat sila sa langit. Mga mahal. Revelation chapter 20, verse 4. Dito po sa Apokalipsis, Kabanata 20, ang talata po ay 4 na sinasabi, "At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon." Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Nakita ko, sabi ni John the Beloved, mga minamahal, nakakita ako ng mga luklukan, may nakaluklok sa mga ito. Pinagkalooban ng sila ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa, sa langit na po ito, mga mahal. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus. Yun, yung mga Kristiyanong naiwan sa rapture, mga minamahal, na dumaan po sa pugutan ng ulo. Napugutan sila ng ulo, mga minamahal ko, sila yung nakakaunawa, mga minamahal, ng salita ng Diyos, na kapag tinatakan ka ng 666, mga minamahal, kahit na 10 years, 20 years, 30 years kang naglingkod sa mahal na Panginoon, pero dahil, mga minamahal, bago mabalik ang dakilang Diyos, ay nagpalamig-lamig ka, naiwan ka tuloy, mga minamahal, sayang ang 30 years na pinaglingkod. Mga minamahal, so, mga kapatid, nalaman mo na ang banal na kasulatan? Mga minamahal, alam mo na yung 666, mga kapatid kong mark of Satan? Ipaglalaban mo ngayon, mga minamahal. Naku po, nakakatakot mapugutan ng ulo. Mga minamahal ko. Amen. Sino po yung magtatatak? Mga minamahal. Tingnan natin. Revelation chapter 13 verse 18. Dito'y may karunungan ang may pagkaunaway bilangin ang bilang ng hayop. Take note. Hayop, mga minamahal, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Pag-aralan po natin ito. Mga minamahal ko. Sabi roon, bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang taong naghahari sa buong mundo ito. Mga mahal, buhay na siya ngayon. Revelation chapter 17, verse 1 and 2. Pagtulungan natin, mga mahal, at itatalo natin sa verse 6, tapos verse 8 and 9, tapos po 18, mga kapinamahal ko. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 17, ang versikulo po 1-2, italon po natin ang 6, at italon po natin sa 8 hanggang 9, at italon po natin sa 18. "At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok, at nagsalita sa akin na nagsasabi, 'Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakaapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal, Right. at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At ang hayop na nakita mo, ay naging siya, at wala na, at malapit na umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Right. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating, narito ang pag-iisip na may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. 18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa, na nanaog mula sa langit, na may dakilang kapamahalaan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mga mahal, ang sabi rito,
bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Mga talinhaga po ito, may mahal, ipaliwanag natin. Dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Verse 2, na siyang pinakaapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Sabi po sa verse 18, mga minamahal, itong babaeng ito po ay dakilang bayan. Siyudad po ito. Sabi sa verse 18, mga kapatid ko, and the woman which thou sawest is that great city, which reigneth over the kings of the earth. Mga minamahal. Sabi sa verse 2, siyang pinakaapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Verse 6, nakita ko ang babae nalasing sa dugo ng mga banal. Babae, mga minamahal, nabanggit ko sa iyo kanina, yung babae, syudad. Sabi po, mga minamahal ng verse 6, nakita ko ang babae nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus at nang aking makita siya, nang gilalas ako ng malaking panggigilalas. Mga minamahal. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Nalasing sa dugo ng mga martir ni Jesus. Mga kapatid, nung 357 AD, mga minamahal, dun sa Rome, kung makita po ninyo, kapag ikaw po'y nakakita ng picture, mga minamahal, dun po sa Rome, meron po yung arena. Yung nasira na ngayon arena, mga minamahal. Doon po sila. 357 AD, mga minamahal, may mga Christian po roon na binilanggo nila, mga kapatid, na sa tuwing sila'y magkakatuwaan, mga minamahal ko, 50,000 hanggang 60,000 high priest watch the Christian throne to the wild beast. Yun ang ginagawa nila nung araw, nung 357 AD. History po ito, mga kapatid ko. Mga Christian po pinapakain sa mga hayop, sa mga tigre nung araw. At nagtitipon-tipon po roon yung mga leader ng relihiyon, mga obispo, mga minamahal, mga high priest. Ang bilang po nila, mga kapatid ko, 50,000 hanggang 60,000. Kaya kung makita mo yung arena, mga minamahal, doon po sa Rome, napakalaking yan, mga kapatid ko. Doon po nila ginagawa yon. Yun po yung nasa history, mga kapatid. Kaya sinabi po rito sa verse 6, Revelation chapter 17, verse 6, balik natin, at nakita ko ang babae, which is, syudad po yan, nalasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Mga minamahal. At nang aking makita siya, ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Nangamatay po, mga minamahal, yung mga dating mga nasa relihiyon, mga minamahal ko, sila po ay nagprotest. Kaya sila po, mga kapatid, binilanggong lahat. Mga minamahal. Ayun, ang history doon, mga kapatid ko. At pinapakain po sila. Habang nilalapa sila ng mga leon, ng mga tigre, mga mahal, nagkakatuwaan naman yung 50,000 to 60,000 na mga leader ng relihiyon sa panahon na iyon, mga kapatid ko. Yan ang nasa history. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. E sabi po rito, mga kapatid ko, verse 8, at ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ang umahon sa kalaliman patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupay ng manggigilalas na ang kanilang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Ito yung mga nasa relihiyon. Yung mga napaniwala, mga minamahal na sa pangangaral na mayroong langit, may kaligtasan kayo. Magsimba lang kayo, mga minamahal. Mga kapatid. Nagsasamba sila, mga minamahal, sa image ng hayop. Sumasamba sila, naglilingkod sila ron, mga minamahal. Nang katwiran nila kung saan ako nagising, doon ako madapa. Ito yung, dito nagsimula yung mga ninuno ko, kaya dito na lang ako. Mga mahal, kandado talaga ang kanilang paniniwala. Mga mahal, mamangha sila, magulat sila. Sabi ng banal na kasulatan, na ang kanilang pangalan pala ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa ating pinakamamalapaso Kristo. Sa verse 9, mga minamahal, itong verse 8, mga kapatid, tuloy natin, ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatagang sa libutan. Pagkakita nila sa hayop, kung paanong naging siya. Tingnan nyo.
kung paanong naging siya at wala na at darating. Anong ibig sabihin nun? Pag namatay, mga minamahal, ang leader ng relihiyon, papalitan. Ganon din ang pangalan niya. Pag namatay ang papa, mga minamahal, papalitan. Papa rin. Sabi rito, mga minamahal, kung paanong naging siya at wala na at darating, mga minamahal ko. Verse 9, narito ang pag-iisip ng may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupan ng babae. Tingnan nyo, yung babae, sabi ko sa inyo kanina, syudad yan. Ang sabi sa verse 9, may mahal, mayroong 7 ulo daw. Ang 7 ulong ito ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Verse 18, ulitin natin, at ang babae na iyong nakita'y dakilang bayan na nag-ahari sa mga hari sa lupa. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Basahin natin ang history, mga minamahal, ng Rome and the 7 hills. Sa mga Thompson Bible, meron po yung history, mga minamahal. Mababasa mo ron. Ang sabi po ng history sa Rome and the 7 hills, the imperial city of the Roman Empire and one of the best-known cities of the world was founded on the Tiber River in 753 BC. It soon spread out until it covered 7 hills, which were Capitoline, Palatine, Aventine, Cilian o Kilian, bagay mahal ang pronounce niyan, Esquiline, Biminal, Biminal or Quirinal. History of Rome po yan, mga minamahal ko. Ano sabi ron, mga kapatid? Yung lugar na yon, mga minamahal ko, 7 hills, doon itinayo yung syudad. Alam niyo yung nangyari, minamahal? Binuldoser lang yon. Pinatag lang yung 7 hills na yon. At nung patagin nila yon, doon tinayo yung city. Yung woman. Naunawaan? Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Kaya tama-tama mga minamahal ang sinasabi ng Revelation. 7 hills, mga minamahal, nakaupo yung babae ron. Yun ang history doon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, leader ng relihiyon, mga minamahal, ang maggamitin, mga minamahal, para magtatak ng 666. Mga kapatid, panahon na para malaman nating lahat, mga minamahal, kung ano po yung dapat nating malaman, bakit tayo nagpapakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bakit natin ipinaglalaban yung ating pong kaligtasan, mga minamahal. Say amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. So mga kapatid, kapag dumating yung panahon na yan, mga minamahal, magbagsakan ng ekonomiya ng buong daigdig. Tatayo ang isang tao, magpapakilala, mga minamahal, siyang mag-supply, mga kapatid ko, ng ekonomiya ng buong daigdig. Magkakaroon na po diyan, mga minamahal ko, yan ay pong simula. New World Order, mga minamahal. One world government. One world religion, mga minamahal. Lahat ng sasamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos, mga minamahal, ng religion na yan. Huhulihin yan. Hindi ka na pwedeng mamili, mga minamahal. Hindi ka na pwedeng magbenta. Hindi ka na pwedeng bumili. Hindi ka na pwedeng magpagala-gala, mga minamahal. Hindi ka pwedeng mamili ng relihiyon na gusto mo, mga minamahal. Pupuwersyahin kang sumama sa kanilang relihiyon. Sarado lahat po ng trabaho. Wala ng trabaho, mga minamahal. Wala nang makakalabas ng syudad. Darating po ang panahon na yan. Itong mga minamahal, itong coronavirus, mga kapatid, hindi ko iniisip yung coronavirus eh. Hindi tayo natatakot diyan, mga minamahal. Ang kinababahala natin, mga kapatid, baka itong 1 month na ito, baka ito'y patikim ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. At dito, liligligin ng mahal na Panginoon ang mga totoong mananampalataya. Amen? Kaya seryosong-seryoso ito, mga minamahal, pinagdadaanan natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid.
Mga mahal, sa panahon na iyan, sa panahon po mga kapatid ko ng pagtatak ng 666, maraming mga Christian ang babaligtad ang pananampalataya. Marami po ang sasama mga minamahal sa mga tatakan ng 666 dahil sa takot nila sa gutom. Mga minamahal, di baling mamatay ka sa gutom, huwag ka lang itapon sa impyerno. Amen? Praise the Lord! Mga mahal, ang kaibahan natin, isang buwan ang binigay sa atin. Pwede tayong hindi kumain ng isang buwan? Amen? Ating beloved honorable pastor nga, mga mahal, sa Talipaw, Hulo-Sulu, 3 months sila na walang kain-kain. Amen? Lahat magsabing praise the Lord? Pero ngayon, makita mo, mga mahal, yung mga prayer warrior, mga kapatid, ang lulusog ng pangangatawan. Fasting kasi, mga kapatid ko, yung lilinis yung katawan mo dyan Fasting Hindi lang sinasabi ng mga doktor, mga mahal, ang kagandahan, mga kapatid ko, yung the best na gagaling ang sakit mo. Hindi ka tatabla ng sakit, mga minamahal, kung hindi pahintulot ng ating dakilang Diyos. Fasting and prayer Kasi ang pasyente, mga minamahal, kapag malala na yan, anong gagawin ng doktor? 3 days, hindi pa kakainin yan. Mga minamahal. Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, sa inyong mga trabaho, babalik kayo sa trabaho nyo, mga minamahal, pagkatapos itong 1 month na ito. Pero nung kayo may trabaho, mga kapatid ko, dinidesire po natin, mahal na Panginoon, sana magkaroon ako ng leave. Magkaroon ako ng bakasyon kahit 1 week lang. Mag-ayuno ako sa iyo, mahal na Panginoon. Di ba? Amen? Maraming nagpa-counsel sa amin ng ganyan So ito na po ang pagkakataon. Ito na mga minamahal, 1 month tayong walang trabaho. Amen po? Nasa bahay lang, mga minamahal. Kaya yung ibang mga kapatiran natin, mga kapatid, na nandito ngayon, mga minamahal, pinagpala kayo. Nasa fasting house kayo. Amen? Mga minamahal, sagana ang puri dito, mga minamahal. Kahabagan ng ating dakilang Diyos. Araw-araw, mga kapatid, ang puri dito. Mga minamahal. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Kaya huwag niyong kalilimutan, mga minamahal. Pag-pray natin, mga kapatid ko, itong virus na ito. Ito po, mga kapatid, ay lubusan na pong alisin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, bantayan po natin. Bantayan natin. Tingnan niyo mga kapatid ko. 1 buwan lang na walang trabaho. Marami na pong mainit ang ulo sa mga sanlibutan. Mahal, wala ng kapayapaan. Mga kapatid, iba ang kapayapaan binigay sa atin ng dakilang Diyos Iba kaysa kapayapaan ng sanlibutan. Alam niyo ang kaibahan, may mahal? Sabi nila, may kapayapaan ako. Sa sanlibutan sila niyan. May kapayapaan. Opo, naniniwala ako dyan sa kapayapaan ng sanlibutan. Meron din Pero ang kaibahan ng kapayapaan, nasa mahal na Panginoon ka, mga minamahal. Kapag panahon ng ganitong taghirap, mga kapatid, payapa ka pa rin. Amen? Pero ang sinasabi nilang kapayapaan ng sanlibutan, may mahal, payapa lang sila kapag may makain. Payapa lang sila pag may pera. Payapa lang sila pag may trabaho, mga mahal. Payapa lang sila, mga kapatid, pag smooth. Mga mahal, ang buhay. Pero tanggalan mo ng pagkain yan. Tanggalan mo ng pera yan, mga mahal. Papatay ng tao yan. Di ba? Nawawala yung kapayapaan. Amen? Praise the Lord! Pero sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, may bagyo na. Tulog pa rin. Walang kabalisahan, mga mahal. Walang alalahanin. May bagyo na ng buhay ng pagsubok, mga mahal. Dumadalo pa rin, nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Amen! Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hindi natin alam, mga kapatid, baka itong nangyaring ito sa atin, mga mahal, baka ito po ay introduction pa lang. Baka ito po ay patikim pa lang ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, warning, reminder. Mga mahal, maaring udyokan tayo ng mahal na Panginoon. Anak, pinapadama ko lang sa iyo, pinaghahanda lang kita. Darating ang panahon, mga mahal, higit pa rito ang mararanasan po ng mundo. Amen? Kaya sinabi ko sa iyo kanina, mga mahal, kung itulot ng ating dakilang Diyos, ng banal na iglesia, mga kapatid, ay idaan ng ating dakilang Diyos sa Great Tribulation. Mga mahal, kahit anong mangyari, mga kapatid, sa huling hugot ng ating hininga, mga minamahal, hanggang sa huling hugot ng ating hininga, huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Mga mahal, magpatuloy tayo. Mga mahal, do or die. Mga mahal, ibigin natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag kang magbago sa Kanya.
Sapagat hindi siya nagbabago sa iyo. Huwag mong talikuran ang mahal na Panginoon dahil lamang sa 1 month na hindi ka makadalo sa kanyang gawain sa dakong ito. May mahal. Maging sa Metro Manila, sa lahat ng mga kapatid nating nanonood ngayon, mga mahal. 1 month na wala tayong gawain sa Amoranto Stadium. Mga mahal, huwag mong ipagpalit, mga mahal, ang ating mahal na Panginoon na nagbago sa iyong buhay, nagpagaling sa iyong karamdaman, mga minamahal. For how many years pinagpala ng mahal ng buhay natin? Huwag mo siyang ipagpalit sa sanlibutan sa loob lamang ng 1 buwan, mga mahal, na quarantine. Amen? Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi tayo iwanan ng ating dakilang Diyos. Mga mahal, salamat meron tayong webcast, mga kapatid ko. Marami nag-message po sa amin, mga mahal. Lalo na kaninang umawit ang ating choir. Mga mahal, nag-move ang Holy Spirit. Nangapuspos ng Espiritu Santo, mga anak ng Diyos, mga mahal. May nakita po ako sa mga kapatid nating nanonood, nag-iiyakan po sila sa kanilang mga tahanan. Naramdaman din nilang matamis na presensya ng ating dakilang Diyos. Mga mahal. Kaya ang Diyos namin dito, ang Diyos na diyan, mga mahal, sa inyong mga tahanan, pareho lang, mga mahal. Hallelujah! Nagpapala ang mahal na Panginoon, nag-iingat, mga mahal. Walang anak ng Diyos na pababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Glory to God, hallelujah. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen, amen, hallelujah.